Mayabang at hambog. Yan si Josh Mojica sa social media. Masipag ka ba? O bakit hindi? Ang pangit pa nga ng buhay mo eh. Ba't nakahiga ka lang dyan? Nood ka ng nood sa TikTok at gumagawa ka ng mga walang kwentang bagay. Ba't di mo galingan? Ba't di mo itodo? Isang beses ka lang bubuhay sa mundong to. Ba't di mo galingan para na may mapatunayan ka sa mga magulang mo at hindi ka maging walang kwenta? 3, 2, 1, cut! Uy, si Kuya Josh. Hi, Kuya Josh! Hello! Sa'yo na kangkong chips? Mama! Wow, kangkong Yung gusto chips. na sour cream. Wow, thank you po. Di. Basta ka na. Tagal-tagal na rin ah. Tatatlong taon na. Sana okay ka dyan sa langit. Josh! Apo, may pasalubong ako sa'yo. Thank you, Lolo Daddy. Paglaki ko, bibilihan kita ng ganito. Magkakaroon tayo ng sports car. Talaga ba, Josh? Sana makasakay ako. Opo, Lolo Daddy. Miss na kita, Adi. Ayun oh. Nakuha ko na yung pangarap natin. Sayang lang hindi ka nakasakay. Pangako ako ng bahala sa kay Mami, kay Mama, sa buong buhay ka. Mami, Ma, nandito na kami. God bless you. God bless. Tara, kain tayo. Daddy, ano po ginagawa mo? Ito, Josh, nagbabanat ng buto. Kaya ikaw, Josh, sipagan mo para gumanda buhay mo. Huwag kang pahiga-higa lang. Ibigay mo ang best mo. Kasi dito, Apo, sa mundo, isang beses ka lang mabubuhay. Kaya huwag mong bababaan ang pangarap mo. Opo, Lolo Daddy. Wait lang po, kukuhaan ko po kayo ng tubig. Sige, thank you. Diyos, proud na proud ako sa'yo. Sigurado ako ang daddy mo tuwan-tuwa din sa'yo.
Josh, si Lolo Daddy is lolo mo. Yes po. And yung tatay mo, yung biological dad mo. Hindi ko po nakilala, Boss RDR. Wala nung pinanganak ako, hindi ko po nakilala yung totoong tatay ko. Kumbaga, ang nagpalaki sa akin ay si Lolo Daddy ko. Bakit hindi mo nakilala yung tatay mo? Mula po nung pinanganak ako, wala na po siya eh. Iniwan po niya ata kami. Ata, so ano ang... Wala kasi akong alam, boss. Kaya ata, hindi ko alam kung ano talaga nangyari, saan siya nagpunta, nasan siya ngayon, anong pangalan niya, apelyido niya. Wala po akong alam, totally. Kasi iniiwasan siyang sabihin ng nanay ko eh. Pero ako naman, for me, okay na din. Kasi malaking bagay naman na wala siya sa buhay ko. Wala akong kinilalang tatay. Nandiyan naman yung lolo ko. Kaya siya yung nagpalaki sa akin. Siya yung kinilala kong father figure. Siya yung nagturo sa akin kung paano ba maging lalaki. Gaano ka-importante sa iyo ang pamilya? Mas RDR, alam mo, napaka-importante sa akin ng pamilya. Hindi ko man nakilala yung tatay ko, pero piniramdam sa akin ng pamilya ko kung paano maging buo. Hindi ko man nakilala yung totoong tatay ko, boss, pero pinaramdam naman sa akin ng pamilya ko na buong buo ako. Kumbaga dito sa mundo, boss, naranasan ko yung tamang timpla ng paghihirap at pagmamahal. Kaya ako lumabas dito sa internet, boss, dahil gusto ko ma-inspire sila. Gusto ko magtrabaho ka ng todo. Gusto ko alagaan mo yung pamilya mo. Baguhin mo yung buhay nila at magkaroon ng magandang kinabukasan yung asawa at anak mo. Gusto ko maging bayani ka. Gusto ko yumaman ka ng todo para makapagbigay ka ng pera, ng donasyon, ng 1 milyon sa mga batang nagugutom dito sa mundo. Kasi, Boss RDR, yun po yung tinuro sa akin ng lolo ko eh. Na mula nung sinabi niya sa akin na, Josh, mahirap ang buhay, kaya huwag mong hilingin na maging madali. Yun yung tinuro niya sa akin, kaya magpursige ka, isagad mo tong, you only live once, so isagad mo tong existence mo dito sa mundo at as much as possible, huwag mong hahayaan na mahirapan yung pamilya mo. Totoo yan. At tinuro din po sa akin ni Daddy na puhunan talagang pagmamahal ng pamilya para umasenso ako sa buhay. At isa po ako sa naging saksi doon dahil nagawa ko. Pagmamahal ang puhunan. Yes. Kaya nagpapasalamat nga ako, Boss RDR eh. Dahil iniwan ako ng tatay ko. Para sa akin po, malaking factor po yun. Kaya nagawa ko ang lahat ng to. Na gusto ko, meron akong mapatunayan. Kaya ngayon, boss, ginamit kong lakas yun para buuin ko yung pangarap ko ng maaga. Kaya ngayon, pati yung buong pamilya ko, lahat kami ngayon, masagana. Alam mo, bilib ako sa iyo, Josh, kasi kahit wala kang biological dad, hindi mo tinignan na kulang ang buhay mo. Ginawa mo talaga lahat para sa pamilya mo. And tinignan mo itong positibo. Kumbaga, maraming tao, nawalan sila ng magulang, pero napariwala sila sa buhay. Ikaw, tinignan mo itong positibo. Ang galing. Yes, boss. Alam mo, ginamit ko pong lakas yun para buuin yung mga pangarap ko ng maaga. Kaya ngayon, pati buong pamilya ko, lahat kami ngayon, masagana. Bilang inspirasyon ng napakaraming kabataan ngayon, no? At hindi lang kabataan, maging mga professional at maging mga magulang, naging inspirasyon ka, Josh. Paano mo ba sinimula ng KCO? Ako, boss, nagsimula lang ako sa wala eh. Nung 17 ako. Tandang-tanda ako pa kung gaano ako ka-eager noon na magkaroon ng negosyo. Sinimula ko siya ng mag-isa. Nagpitas ako, gumawa ako ng packaging, nag-edit ako sa computer ko ng logo. Sinimula ko siya from scratch with 100 peso capital. 100 pesos? Yes, boss. Grabe, no? Pwede ka palang yumaman sa 100 pesos? Nagsimula lang ako noon, boss. Estudyante lang din ako, pero masipag ako mag-aral. At ngayon, masasabi ko, boss, na mula nung nag-uumpisa ako, after 3 years sa ngayon, masasabi ko na napakalayo na at masasabi kong napagtagumpayan ko na yung umpisa. Ano yung mga hindi mo makakalimutan na ginawa mo noon nung nag-uumpisa ka? Hindi tumigil. Yun talaga hindi ko makakalimutan, boss. Kaya hanggang ngayon, bit-bit ko siya. Kasi mula nung nag-uumpisa ako, alam mo, kahit na hirap na ako, kahit na nakikita ko na even my family, even my mother, hindi siya masaya sa ginagawa ko. Hindi ako masyado nakakakuha ng suporta mula sa pamilya. Wala akong pakialam, boss. And still, nung nakuha ko lahat to, binalik ko sa kanya ang glory. Binalik ko sa pamilya ko, binalik ko kay Lord. Kahit na
naramdaman ko na nagdamot sila sa akin. Kahit na naramdaman ko na Walang support. walang support yung pamilya ko, nung nakuha ko to lahat, sinama ko pa din sila sa tagumpay. Alam mo, Josh, ikaw ang isa sa pinakamapagmahal na taong na-interview. Thank you. Totoo yun. Kasi, syempre, hindi ka na nga nakakuha ng suporta eh. Kung normal lang na bata yan, magre-rebelde na yan. Pero ikaw, iba talaga yung outlook mo sa buhay. Wala kang tatay, no problem. Grateful ka pa rin. Hindi ka sinusuportahan, no problem. Grateful ka pa rin. And probably that's the reason why ikaw ang Josh Mojica ngayon. Yes, boss. Ako I keep really positive lang palagi kasi sooner or later, boss, alam mo, malulungkot ka din eh. Noong mga panahon na nagpipitas ka ng kangkong, nagpiprito ka, mag-isa mo, alam mo ba na ito na talaga yung makakapagpayaman sa inyo? Hindi, boss. Actually, hindi. Pero gusto ko. What's the inspiration behind? 'Di ba? Kasi hindi ka napapagod eh. So, pero the fact na hindi mo alam na yun na pala yung magpapayaman sa'yo, ano yung inspirasyon na yung tumatakbo sa isip mo nun? Boss, ito, backstory lang. Okay lang magkwento lang ako, boss. First day po, na nabuo ko yung produkto, nalagay ko sa packaging, nakapagprito ako ng masarap na kangkong chip, may logo na, naipost ko na sa internet. Yun din po yung araw na nawala ang lolo daddy ko. Same day na nabuo ko yung first product na magpapayaman pala sa pamilya, yun din yung last day ng lolo ko sa mundong to. Yun din yung last day na makakasama namin siya. Yun din yung huling araw pala ng pagsasama namin. Kaya, nasaktan ako nun. Nasaktan talaga ako nun. And yun yung ginamit kong fuel. Na after konting araw lang, di ba? Syempre, after mawala, may lamay na 4 to 5 days. And then after nun, boss, sinimulan ko na agad yung KCO. Habang nagko-contemplate lang ako, syempre magpapahinga ka, nasaktan ka, umiiyak ka. Doon sa loob ng 5 araw na yun, doon ko lang inisip kung ano lahat ng gagawin ko. Nasabi ko, dapat ako na ang bahala sa pamilya. Kaya after nun, nung natapos na lahat, wala na ang daddy sa bahay, mag-isa na lang ako sa bahay na lalaki, ginawa ko na yung negosyo. Nagsimula na ako ng produkto. At yun ang inspirasyon ko, boss. Araw-araw na ginawa ng Diyos para ipagpatuloy ko to at para magtagumpay ako, para hindi ako sumuko. Iniisip ko lang na ang daddy wala na. Ang mami nandyan pa. Right. Grabe, no? Grabe ang pagmamahal mo sa pamilya, no? And alam mo, nakakatuwa lang kasi may mga batang kagaya mo na sa mundo na punong-puno ng napakaraming distraction sa mga kabataan, minsan nakakalimutan na nila na may magulang sila eh. Minsan nga nakakalimutan nila na anak sila eh. Pero ikaw, grabe. Grabe ka. Alam mo, boss, ako, tingin ko, yun talaga yung pinakamalaking driving force naman para magtagumpay ka sa buhay. Hindi naman yung mga kotse na yan, hindi naman yung party, hindi naman yung makapunta ka sa ibang bansa, mabili mo yung mansion na to, makabili ka ng ganyang gadgets. Hindi eh. Tingin ko dapat yung mga bata ngayon na nakaupo sa mga bahay nila, iniisip nila dapat yung pamilya nila naghihirap pa. Yes. Yung nanay at tatay nila nandun pa sa trabahong ayaw nilang gawin. Yes. Na hirap sila. And that's what KCO is all about, boss. Giving opportunities to those young kids, young ones, and to everyone na naghahanap ng negosyo. Na gustong i-prioritize naman yung pamilya muna nila. Na gustong, dito muna tayo sa pamilya, baguhin muna natin yung buhay, yung sitwasyon ng pamilya ko. Kumita muna tayo ng konting pera o even lumaking pera para magkaroon sila ng masaganang buhay. Yun po yung tinuturo namin dito sa KCO. We're not just selling snacks here. We are selling opportunities and helping Filipinos out there who don't know how to do business, how to manage money. Para kahit papano dito sa KCO, matuto silang makapagsimula. Kasi yun lang naman ang mahalaga, boss eh. Start in everything that you do, start now. Correct. At yan din ang talagang nakikita ko sa ginagawa ninyo sa KCO, no? So, ilan na ang mga reseller at distributors ninyo? Sa ngayon, boss, napakalayo na mula sa dati, no? Kung dati mag-isa lang ako nagpipitas ng kangkong, right now, we have almost 600 distributors nationwide. Yes. We have 14 franchisees. We have 2 factories. From dati, nagluluto lang kami sa backyard, naka-tent kami doon, magtutropa. Ngayon po, meron na tayong 2 planta. 1,000 square foot yung isa, square meter yung isa. Yung isa, 800 square meter. Napakalaking planta. Kasya
ang 200 empleyado. Gano'n nakalaki ang KCO ngayon? Napakalaki na, boss. Hindi ko na ma-imagine na kakayanan palang maabot to ng isang 20 anyos na bata. Grabe, no? Nagaling sa wala, nagaling nga eh. sa napakaliit na puhunan. Actually, hindi ka galing sa wala eh. In my own opinion, nanggaling ka sa pagmamahal. Hindi ka nanggaling sa wala. Kasi yung galing sa wala, wala lang yan. Pero yung galing ka sa pagmamahal, na kaya kahit puyat ka, pagod na pagod ka, hirap na hirap ka, you're still able to continue what you're doing kasi mahal mo ang nanay mo, mahal mo ang lola mo, mahal mo ang pamilya mo. At yan dapat ang inspirasyon ng maraming kabataan. Totoo, boss. Dapat passionate ka sa pagmamahal. You have to be passionate about your family. Na kahit anong makakatulong sa pamilya mo, magiging passionate ka na din. Akalain mo nga naman, no, yung mayabang na Diyos, ito pala, sa totoo. Grabe. Sobrang inspiring ng story mo. Maraming salamat. At ikaw ang kauna-unahang nakasama namin dito sa RDR Films. Kasama, of course, ang Wanderlust. Thank you, boss. And baka meron kang gustong ibigay na opportunity sa mga gusto mag-reseller, mag-distributor, or gusto maging part ng KCO. Alam mo, boss, RDR ako, honestly, okay na ako sa kalagayan ng negosyo ko ngayon. Siyempre, we still wanna scale up, pero okay na ako sa mga distributors, sa mga resellers, sa franchisee, at sa international clients namin ngayon. Masagana na yung planta. Pero sa lahat ng gustong umangat sa buhay, sa lahat ng gustong magsimulang muli, sa lahat ng gustong magtayo ng una nilang negosyo, sa lahat ng OFWs natin dyan sa abroad na gusto nang umuwi dito sa Pilipinas, sino ba naman ako, boss, para tanggihan na makapag-share ng blessings at maturuan sila kung paano ba magnegosyo? Sino ba naman ako para hindi tulungan yung mga gustong mapunta din sa kalagayan na meron na binigay sa akin ng Diyos? Kaya para sa akin, tatanggapin pa rin namin sila. Gamitin nyo ang KCO para maging tulay sa mga pangarap nyo sa buhay. Nandito kami, nandito ako. It would be my honor na tulungan kita. Wow, grabe. Maraming salamat, Josh. Kaya sa mga interesado maging reseller, distributor, or franchisee ng KCO, pwede nyo na pong kontakin ang Kangkong Chips Original by Josh Mojica na nakikita nyo ngayon dyan sa inyong screen. At pwede na rin po kayong kumontak sa 0917 KCO Josh. Nandyan na rin po sa inyong screen ang cellphone number para po directly na kayong kumontak sa kanila. Yan po ay available sa WhatsApp, sa Viber, and Telegram. Magkita-kita tayo sa susunod na RDR Story. Muli, maraming salamat sa inyo and God bless you.